Ayan, so magandang araw mga idol, no? So magbibigay na naman tayo ng idea dun sa mga naka-Rouser 180 mga idol, no? So itong motor ko kasi mga idol ay medyo hindi na ako satisfied sa takbuhan siya. So ngayon, itatry ko siyang lagyan ng NS200 na CDI. Okay, so ano-ano ba mga kailangan ng mga NS200 na CDI para makabit natin dito sa Rouser 180 na CDI, ano? Kasi magkaiba ng sakit kasi yun, ano? Okay, so unang-una nating kailangan mga idol ay kailangan natin ng sakit ng CDI mismo. Yan. Tapos meron tayong CDI ng NS200. Yan, o. Lalagay natin siya dito ngayon sa Rouser 180. So ang wiring naman ito mga idol ay hindi naman iba. So parehas lang. Ngayon tatry natin ilagay kung mapapaandar natin siya. Yan, pero bago ang lahat, no, paandarin muna natin siya para masabi nyo na umaandar talaga. So ito yung CDI na 180, ito yung CDI ng NS200. Okay, paandarin natin. Yan. Yan, so umaandar sa mga idol. Ngayon, maglalagay tayo ng CDI ng NS200 para matry natin yung performance ng NS200 na CDI. Okay. Yan, so bunutin lang natin yung sakit na to. Yung dalawang sakit lang naman kasi yan eh. Yan. Lagay natin to. So ito yung sa 180. Ngayon hindi natin to puputulin yung sakit. Baga iaabang lang natin siya. Yan, ngayon iwa-wiring natin to isa-isa dito mga idol. Okay. So sa wire naman itong sakit ng NS200 na CDI ay meron siyang siyam na wire to eh. 2, 4, 6, 8, 9. So dito naman sa sa CDI ng sa sakit mismo ng stock na CDI ng Rouser 180 ay 6 lang. Yan, 2, 4, 6. So ngayon tuturo ko sa inyo kung paano ang wiring nito mga idol. So halos lang naman, color coding lang din siya. So ingat lang sa pag-tap, kailangan hindi kayo magkamali, lalo na sa ground, huwag magkabaliktad, no? Okay. So umpisahan natin. So ito, mapapansin nyo itong mga wire na ito mga idol, itong tatlo na hindi ko na siya binalatan. Ito hindi na natin ito isasama. Hindi na natin siya itatap kasi ito yung sa coolant temperature, sa relay, tapos doon sa sensor. Okay, so ng NS200, so hindi natin kailangan yan. So ilalagay lang natin yung 6 na wire lang din. Okay, so umpisahan natin dito sa itim na solid na itim, no? Ito solid na itim mga idol. Meron din dito solid na itim. Ayan, meron din yan, dalawa. Solid na itim. So, lagay natin dito sa solid na itim din. Para malaman natin mamaya kung talagang maganda ba yung performance itong CDI ng NS200. So, tapos na tayo sa kulay itim. Ito naman tayo sa itim na may liner na pula. Ayan, so ito kasi ano rin to, ignition coil din to eh. Halos magkatabi lang yan. Ayan. So, lagay din natin siya dito. So ayusin lang natin pag-tap mga idol para hindi siya maglulus. Okay, tapos sunod natin tong itim na may liner na dilaw. Siyempre, pag itim na liner na may dilaw pagdating sa Kawasaki ay ground. Ayan, ground, lagay natin dito. Ayan, tapos na tayo sa itim na may liner na dilaw. Tapos dito naman tayo ngayon sa gray na may liner na pula. So itong gray na may liner na pula, ito yung kill switch. Kasi pag hindi natin ma-tap to, hindi natin siya ma-kill switch dun sa may handle switch. Yan, tap din natin siya dito sa baga color coding lang to mga idol. Ingat lang talaga pagkabaga bago nyo siya pandarin, i-check nyo muna kung may baliktad, no? Para sure ball na walang magkaka-problema. Okay. Yan, so lagay natin siya. Ito yung kill switch. Yan. Tapos dito sunod natin tong puti na may liner na pula. Ito yung sa pulser. Ayan, pulser yan. Lagay din natin siya dito. Tap din natin siya. Para may idea din yung iba. Kasi itong pink naman, dito rin may pink din. So lagay natin to. Ito namang pink ay sa TPS ng carburetor ng Rouser 180. So pares lang to ng ano. Ayan. So, ayan o, nailagay na natin siya lahat. Tapos, iti-tape natin siya mga idol. Okay.
Ayan, so na-tap na natin siya mga idol, no? So, ang mga wire lang ng mga Kawasaki, lalo na sa mga 180 to 20, 200, 135, NS150, ay pare-pareho lang naman ang cold coding. So, ang kaibahan lang ng ginawa natin ay sasalpakan natin siya ng NS200 na CDI. So, pare-pareho lang yan. Basta kung ano yung makita nyo na pink, pink lang, pink, basta paras lang, color coding lang. Ngayon, itatry natin siya kung a-under ba siya. Basta itong tatlo na to, tandaan nyo to palagi mga idol. Yung blue na may liner na green, hindi na kailangan. Yung green na may liner na white, di na kailangan. Yung itim na may liner na white, di na rin na kailangan. Okay. So, ngayon try natin paanda rin. Salpak natin to CDI ng NS200. Yan, NS200 CDI. Ah, ito yung ano. Mabigat kasi ng NS200 ito, maliit kasi yung ano. Try lang natin kung aandar. Okay. So itong sakit na to, hindi na natin to tatanggalin kasi parang reserva na lang din to natin. Try natin. Ah. Yun, no? Andar naman siya. Tignan natin yung RPM niya. Malakas din. Okay. So ngayon, i-testing natin siya. Okay, so ganun lang pagka wiring ng CDI ng NS200 to Rouser 180 na CDI to NS200. Basta ito, wag niyo lang tanggalin to para pagka ano, dala-dala niyo pa rin lagi yung extra CDI. Okay, so yun lang. Testing natin siya mamaya. Alright. Try natin kung malakas. Right. Yan, testing natin mga idol yung takbo niya. Grabe kalakas. Iba pala talaga ang pensa. Yung biga lang. Grabe. So yun, na-testing natin. Iba talaga ang lakas. Ayun, testing pa natin dun sa mga biyahe natin sa mga susunod na araw. Okay, so yun lang mga idol. Malakas talaga. Iba. Kakaiba siya. Okay.